Masagana nga gugta. Sagana sa tubi. Iya ako nagbahol. Daya, pero isla it panay. Ako si Raquel Iliserio, halin sa probinsya Itaklan. Nagkantiguhan ako it paghabol dahil sa akong ginikanan, lolo ag lola. Nakabulig ra para sa among mga pamilya ag komunidad. May akon mang sariling pamilya ag ginasarigan ko ron para sa ang mga unga. Parehas kimo Dilara. Nagbaho ako nga magapit sa kabukiran ag sang pamilya. Sa ang batang edad, natunan ko kay nanay ri importansya it paghimis, it sinugpunan, it mga gumon. Sa batong sinugpunan, ay makasamad sa obra it manughabol. Ag lupino nga gumon, ay gaobra it manami nga tela. Tatay ay farmer at pinya, moro nagadi para sa anang gugta. Bukunda, it madali nga pangabuhi, nakikita ko imaw ag ana nga paghugod. Nasairan ko nga paghabol, hay umpisa sa gapok. Paghabol hay mabudlay nga proseso, pasensya ag tiyaga lang di imong kapital. Dured Spanish pineapple hay nagataw it manami nga kalidad itsuguton. Gaabot itsagdagon nagtunga bago imo magugang. Pag nagbungagon, doan ang dahon ay pwede yun gagayon. Do paghugat it mabuhay ay importante para manami rutubo. Rodahon it Spanish ay may daywang klase it bunang. Do ginakigit basag nga pinggan, hay ginatawag nga bastos. Ag do ginkigi si dayong gamit do bago hay liniwan. Do pinakagamay ag pino nga suguton. Dayang suguton, higaagi sa abong alima bago makaabot sa hagabgan ag sa baligyaan. Do paghahabog abi hay mano-mano ag ginapag-isipan nga trabaho. Dapat kalmado ka, dapat nakatutok gid. Abdi imong gawas, ay dapat nakayon man sa imong ginaisip. Habang nagatrabaho, dapat ginaisip mo man doan ang huyap. Ag dapat ing mga mata, aktive man sa pagtanaw kung balansi o saga ri imong ginaobra. Ag ginaobra ra it pauman-uman, ag pauman-uman. Kung amat, kung nalisdan ako, ay gusto kong magpundo ag magsuko. Pero ang passion sa paghabol ay nagabaskog para sa komunidad, ang pamilya ag ang mga unga. Lara, nakikita ako nga ginaamat-amat mong ginapalangga rayang tradisyon.
persons kara. Ma, nakita mo ba na dadaling ko sa pagtanda ko ang paghahabi tulad mo? Oo naman, kasi nakikita ko yung interest mo sa lahat ng ginagawa ko mula nang maliit ka pa. Pero may magsusot ba ng ihahabi namin? Oo, dahil habang may pinya at may naghahabi, may magsusuot pa rin. Sayod mo, pag nagiging malisod do bagay, gapahuwayang ako hasta magtawhay. Tapos, dosunod nga adlaw, ay may dagagon nga isubit buot. Pero paghabuhay, mabaho nga parte sa aton nga kinaiya. Dayon nagakabig katon bilang pamilya, ag bilang pumuguyo, it panay. Agdo kayamanan naton, ag atong isla ay makita sa atong hinabol nga tela. Ag gusto ko gid nga dahon dayang tradisyon. Ako po si Ana Rachel Ramirez. My work is really on Panay Bukidnon culture. Ang Panay Bukidnon, mga nitibo o mga tumandok ini sila sa Central Panay nga naga-istar sa Central Panay area. Ang Panay Bukidnon, enclosed siya, located in the hinterlands or in Central Panay, the mountain areas of Central Panay, where the two rivers, the great rivers of Panay, the Panay and the Halawud are also located. In consultation with Dr. Magos, kag-araman sa National Commission for Indigenous Peoples, kag sa community, nakitaan nga ang Panay Bukidnon nagasuksok man sang patadyong. An embroidered saipang or a supa ay blouse, no? However, may ila gidya nga unique kag nagaiba nga kultura nga ginagamit nila ang pagtubok, no? Ginatawag nga panubok since nag-emanate na siya, naghalina siya sa termino nga tubok, which means na ginapush mo, ginatulod mo ang dagom sa tela. But sang una, ang ginagamit kid sinaya ang berang. These are cloth in abaca fiber, but very, very fine abaca fiber. Ubra sila sa mga disenyo sa cotton nga gamit, no, cotton cloth now. Ang design nga ginagamit sa Panay Bukidnon are present in the environment. Isa lang gid sila sa ila palibot. So makita mo ang mga disenyo dira, may ara nga daw bulak sang labog, ang may ara nga syempre ang pako-pako, ang mga ferns, mga sikag-sikag, ining mga sikag-sigag nga grass, no, makita, or fishbone, no, ang tulan sang isda. Kag may ara man nga makita kang design sa mga magkal, ang matang punay, the eyes of a punay bird. Yung designs has also evolved na din. And they added some few designs which to them is, you know, basta present sa consciousness nila and nakikita nila sa environment. So, do kabudlay, tungod, hindi pagid naka-ingrained totally kung ano gid ang kultura, except nga hawidan tani gid naton sa mga katigulangan ang kultura nga ini. It is threatened by the
culture of the lowlands. In the late 1990s, UP Visayas, in coordination with the National Commission for Culture and the Arts, were able to create and help the community in putting up the Balay Turunan, or the School for Living Tradition. Kundiin ang mga kabataan kada Sabado ginapakadto kag ginatudloan sa kultura, especially ang pagtahi, no, ang pag-embroider, pagpanubok, ang pagkanta sang Sugidanon epic, kag ang nagakasari-sari pa nga mga kultura sa Panay Bukidnon para hindi nila malipatan kag ma-embed sa ila consciousness as a Panay Bukidnon. And after that, na-empower na sila. Sila na mismo ang embrace na nila ang kultura, may rootedness na in a sense, na sila na mismo ang nagapabugal sang ila kultura kung diin sila magkadto. Ako si Connie Atihon, isa ka weaver taga Miagaw, Iloilo. Nagumpisa ako habol, gamay pa ako, 8 years old. Ang pamilya ko, weavers man. Ang woven textile namon ginatawag namon nga hablon, halin na siya sa word nga hinabol or woven. Ako si Mario Manzano, isa ka weaver, batad yung weaver diri sa Bagtasen Loom Weavers Association Incorporated. Ang ticket, according sa ating mga kamalaman, ang weaving industry sa Barangay Bagtasen, pre-Spanish time pa nga nag-start. No? Patad yung weaving diri sa amon, transfer lang ni nga mga skills ng amon mga katigulangan. Nakilala ang antike tungod sa patadyong. Kay ang aton patadyong is usually amo yung ginarigalo mula sa aton nga mga dignitaries, ginadala sa mga ibang mga banwas. Ang nanay ko sang una, ang ginahimo niya patadyong kag blankets lang. Subong, ginagamit na siya as barong, dress, shawls, kag graduation sas kag madamo pa. Madamo nga mga tawon attract sini tungod sa amon mga colorful designs kag nami nga quality. Cotton. Malamig siya sa lawas, kag daw kamagan lang nga igamiton. Friendly sa aton environment man. Ang size ng amon patadyong, ang normal nga patadyong is 1 meter ang width, kag ang iya nga laba is 42 inches. Ang patadyong sa mga master weaver naton, makuha na iya isa ka bilog, isa ka adlaw. Pero ang kalabanan namon diri nga mga weavers is mga bag-o. So maka na siya sa 2 ka adlaw. Sa amo na kalapad nga tela. Kung ano makita natin sa palibot, amo nang ginatamdan sa ating color combination, usually sa rainbow. Hambal nila kuno ang iya sang Miagaw mga bright colors kag tapos mas sinadyahon kuno siya. Daw hindi bala hambal nga bisan may problema ka, daw mas sinadyahon. Actually, amo man nagid siya diri sa Miagaw. Ang culture sang tawo, we are happy weavers. Ang traditional patadyong namon is checkered Ang mga tigulang sadto kabutang designs nga nagarepresent sa mga lain-lain nga bagay. So ang aton nga design sang una bala masiling kita nga bilog-bilog, it's only one color. Kung magsiling kita nga paki, uneven design. So may dira kita nga buka-buka, ibutang mo siya sa center ng isa ka color and then ibalik mo naman to para nga magbuka siya. Tapos ang sampagita, amurang istorya ka ating mga kamalaman nga they started weaving at their early age. So may design kita nga bahay kubo because it symbolizes nga sang una sa mga balay lang na sila ga obra. Luz Biminda mo na ang design, ang pangalan ng design kay tungod nga gusto nila nga Luz Biminda, Luzon, Visayas, Mindanao nga gusto kang mga katigulangan naton nga mag-spread ang aton patadyong sa bilog nga Pilipinas. Ang Bagtasen Loom Weavers Association may ginabagsakan kang aton produkto. May ara da sa San Jose ang mga display center dira. Tapos may mga outside kita nga naga-order mga designers sa Manila and kalabanan mga government offices. Dako ang bulig ang pagpakilala sa aton, not only sa akong kaugalingon but sa bilong nga komunidad o community kag barangay namon kag banwa, no?
Kay tingin nga nakilala ng atong patadyong. Kung ma-identify naton sa design, nga sa bawat design namon sa tela, may ara gid diamond. Kay hambal ko, amo ni ang manggad namon. Nga nagsugod kami sa isa, hasta nalabot na namon nga bilog nga community ang na-involve sa weaving. Sa akon lang gid history, amo ni siya emblem sang amon handom kag pagtingwa. Sa akon pagsugod, sa akon gamay nga negosyo nga Reden Sablon Weaving Center, 500 pesos lang gid ang kapital ko sang una 1991. Wala kami kapital in terms of finances, pero may ara kami skills. Maayo lang kay damo kami clients nga willing mag-work sa amon. Tungod sa pagtinguha ko, makahimo pangitanan. Hindi na ako magsigi salig sa bana ko. Pareho man sang iban nga weavers diri, pero tungod sa paghabol, may power na kami nga makabulig sa pamilya namon. Ang paghabol makabulig sa amon mo, sa economy sang amon barangay. Kung mag-season sang agriculture, amo lang na ang imong income. Pero ang weaving, whole year round ka nga mag-ubra. So, sigurado gid nga may income ka. Amo ni ang gina pangabuhian mo lang, ginakuhaan sang pambakas sang ilang mga sudan, ginapaeskwela sa ilang mga kabataan. Sang una, budlay gid siya nga lagid supply sang cotton. Ang ginhimo, nagamit na lang kami synthetic thread, pero daw nagsugod naman introduce sang cotton sa market. Kag amo na ang problema subong kay ang aton cotton hindi masyado ka-available sa market. That's why nga nagatinguha ang Philfida nga magtanom. Importante gid nga gamiton naton ang Philippine cotton kay pure siya mong natural. Ginasuportahan naton ang aton mga cotton farmers kag mga weavers sa bilong nga komunidad ng environment. Ang handom ko mapadayon kag mapanami pagid ni siya. Gusto ko ipauswag ko gid ni siya para sa mga weavers lang gid mo. Ang ako man nga pananawon o ginahandom man sa aton nga mga sa aton association, ang sa aton mga membro nga sa gihapon sige man giya ang ilang pag-ubra kag hindi gid naton pagdulaon ang akong hindi naton pagdulaon ang tradisyon, ang kultura kang patadyong. Ako si Raquel Eliserio, isa yang kamanughabol, iya sa Balete, Aklan. Ako hay nag-umpisa it paghabol sa edad nga 16 anyos. Dayero akong nakita sa akon nga mga lolo ag lola ag sa akong mga ginikanan. Balisan daroon gid nga nagdayaw sa akon nga inubrahan. Nung nalipay ako, may time ko namat nga white iwag kasi datong mga time wapat at kuryente. Wat anakon ginaintindihan madugom. So si tatay nga ron, hay butangan na ako daywang kaiwag sa magsig kapihak. Makita ako ro akon nga trabaho nga waat samad, doon do pinaka-importante ka kon. Naging main producer do Aklan Itpinya dahil do Aklanon abi nga rahay, hagos tanan ro mga nanay, hay doon do pangita. Umpisa sa bukid hasta sa syudad, hay may abong nagahabol. Do pagproseso it paghabol hay mahaba. Unang-una itanong mo na imaw. Rupi niya nga ginagamit namon sa among paghabugay daya nga red Spanish variety. Doon do pinakamanami nga pinya nga gintry gid ag doon do ginapadayon. Manami rupi niya sa paghabol dahil siguro hay. Saan ang kapino, saan ang kaintok it gumon. Rumanami nga quality nga pinya ginagamit namon hay dapat ag nagabunga gid ag mahaba nga dahon. Pagkatapos it harvest it pinya hay dapat kigyon imaw ron. Pero pinya abe may daywang klase nga suguton o fiber nga ginahambal, liniwan, agro, robustos. Kasi maselan man imaw. Pagkatapos hay panuguton. Daya nga pagpanugot nga proseso ro pinaka-importante. So dapat di karon pag sa pagpanugot hay limpyo, agro pag-utod it ana karong sinugpunan dapat hay suop gid. Pagkatapos it panugot hay duliniwan nga ron hay ginaobra ron imo nga lindog o warp. Siyempre sa pagsabuong man mismo kailangan perpekto ka man. Dahil kung may ikes man imaw hay mabudlay man para sa manughabog. Pagkatapos nga medyo maplastar mo imaw ag pagarihas do paghugot it do yun nga lindog hay habgan yun imaw. Kung ako gobret design hay sa gabi ipagang hay naisip may nagasugod sa isip ko. So kung may maisipan ako, wako na palampasa dapat i-drawing ko imaw, i-pattern ko imaw. Agahon pagid dapat ma-set up ko imaw. Sayod ko nga rod ginaobra ko hay manami, sigurado ako nga mabakal,
Ag syempre pag hibakag imaron hay pinalipay ako. Do mga weaver ko man hay mabuligan ko man. Do challenges ka akon sa paghabol sa unang-unay tag nagakabugto. Hindi ako antigo kung paano ko imo ayuson, hiwa man ka akon it gaturo. So parang ginaano ko ang sarili nga paano ko imo ayuson. Nag-imagine lang ako it banig. Hasta naging na-expert gid ako o na-master ko gid ang mga bugto. Kaya nga ginahambal ko man mismo ang sarili nga pag abot sa bugto, mayad ako magbalik or mayad ako mag-ayos. Kilala ro panay nga main producer it Pinya. Day agro amon karon do market karon hay local or bilog nga halos kalibutan. Do pagbaligya it Pinya hay kada market day or once a week. Agro amon nga pagpamakal karon hay ginagamitan namon imaw itimbangan nga ro gamit namon nga pagtimbang hay coins tag old coins gid tinguhaan man namon it mga entrepreneur sa Aklan or bilang ako man mismo ay ginto nga tinguhaan ko kung paano imaw umangat it uman o mabuhi it uman. Ro akon nga handom unang-unay mas makilala pag idupin niya do first gid hay nagdaogon nga ni international. So haabot yun doon. Do sambato hay gusto kong makatao do Raquel Spiñaklot it pangabuhian ag makabulig sa community namon. Do tradisyon kapares it paghabol hay gapakilala kon sino kita. Ako bilang Pilipino hay bugagon ako nga ginpadayon ko daya nga tradisyon nga halin sa akon nga mga lolo o sa mga magulang. Ag bilang Pilipino ginapabugay ko ra among kultura. I'm Ana India de la Cruz Legazpi and one of the advocates of the pinya weaving industry of Aklan. It really started with just a simple promise to myself to continue the tradition. But since my grandmother gave me her last 10 meters of cloth of fine pinya, so I have developed blends. Then I went into production of it. It became my canvas as a painting. My blending of piña seda is motivated by that challenge of giving the market what they need in a shorter time. The production of the piña seda had helped in increasing the industry workers or catering or supplying the demand of the global market. Product development also increased. We had already taken for granted our natural resources. Going back to basics is not primitive innate by nature. It's more like advancing. If you run out of ideas, go to the forest, go to the rivers, you will see patterns that would give you ideas to replicate. The tradition should not be stagnant. It should develop for contemporary demands and for contemporary use. I am Alan Tumbukon of La Herminia Pinya Weaving Industry. Herminia Tumbukon, sa kanya pinangalan yung company at dyan ako sa kanya natuto sa paghabi. Ako ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Civil Engineering. Nasa DPWH ako. I was there for almost 6 years. Ako ay na-laid off during the time. Sabi ko, itry ko itong pinya weaving. Kung titingnan ko, pwede kong magamit yung engineering, yung mga construction ng yung mga tension, yung mga dent per inch na gagamitin mo sa weaving. Ang traditional na na handloom noon is wood. Minsan inaanay ang problema. So masisira yung tela. Yung bagyo ng Frank, Yolanda, maraming handloom na nasira. Para naman medyo makatulong sa environment, sabi ko, bakit hindi na lang natin gawin itong steel? Mas matibay itong steel. Mayroon kasi akong isang weaver taga Tangalan, Aklan. In-encourage ko siya na mag-develop tayo ng mas malapad na handloom, like 60 inches width. So nag-set up ako dito sa Old Busang, dito sa aming weaving center.
ng mas malapad na handloom, 120 inches width. Ang kliyente namin dyan, mostly is mga fashion designer. Meron din dito sa Pilipinas, Europe. Nung tinuruan kami ng Philippine Textile Research Institute, na-develop ko yung barong na gamit na multi-harness loom. Kami lang ang unang nakagawa. Masaya yung pakiramdam mo na nakatulong ka, nakita mo yung mga pag-asenso nila. Kaya hindi ko talaga maiwan-iwan itong pinya weaving. Dream namin na makatulong sa mga tao. Napagpatuloy namin yung traditional na ginagawa ng mga ninuno namin. Nakikita ko sa future na maka-innovate pa rin ako ng handloom na more efficient. Kung sakali man yung weavers ay kumonte, kung wala kang ganyang technology, talagang maiiwan ka. Magagaling lahat ng weavers dito. Yun dapat na masustain yung quality nagawa dito sa Panay. Yun ang dream ng La Herminia. Ako si Orsolita de la Cruz. Ako si Ding de la Cruz Sulangi na ako ngayon. Magmamanage ako ng de la Cruz Saucepinia na hinana namin kay nanay. De la Cruz Saucepinia kasi ginapabugaw atong munisipyo and then atong province. Baabo kita nag-agto. That time kita kay nanay, baabo kita nag-agto. The start of Piña, it was mostly patronized by those involved in the cultural scene, no? So yung mga socialites, politicians, moneyed people, those that can afford. When we had blends and all that, then it was accessible also to middle class, something to wear on a special occasion. It's a suitable material for our climate. Kasi nga, very diaphanous, hindi siya mainit sa katawan. It looks very elegant also because hindi siya makintab, hindi siya tacky. So, very subdued ang kanyang pagka-off-white. Sheer elegance, its beauty, and all the hard work that goes into it. So, na-embed na yung value. So when we talk about traditional design, Suksok is a supplementary weaving, supplementary in a sense na you create a cotton thread for the design. Insertion yun ng another thread para lumabas sa imong design. May creativity, may artistry, and may mental process, yung pag-program ng design. Mayroon kasing hidden or broader cultural context in the piña. Hindi siya dapat mawala. Safeguarding the tradition and the heritage, not only for the family, but also for the entire community or for the entire nation.